Sa mga naghahanap ng trabaho, nangangailangan po ng 100 Pinay caregivers ang South Korea. Nakatutok si EJ Gomez. 5 taon ng caregiver sa Pilipinas at abroad si Rodeline. Pero nang magbuntis ay tumigil noong 1 taon. Ngayon, umaasa raw siyang makapagtrabaho uli sa ibang bansa. Marami na po akong nahawakan na case. Yung bata, matanda. Dito ko po kinukuha yung pangpaaral ng anak ko, tsaka yung pang-araw-araw naming gastos. Interesado raw siyang mag-apply sa South Korea matapos inanunsyo ng Department of Migrant Workers na kukuha sila ng 100 Pinay caregivers para ipadala sa South Korea sa ilalim ng Pilot Foreign Caregiver Program. Sino mang makakapasa ay matutoka sa pag-aalaga ng mga sanggol at bata, pag-alalay sa mga buntis at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Ito po kasi isang programa ng Korean government para ma-assistihan nila yung kanilang mga double income families na walang masyadong suporta doon sa care na dapat ay mayroon sa bata o kaya ay sa nagbubuntis na nanay. Government-to-government ang proseso ng recruitment. Ang online registration para mag-apply bubuksan mula May 9 hanggang May 10. Makikita sa website na ito ng DMW ang kabuang qualifications at requirements. Pero ang pinakamahalagang requirements, 24 to 38 years old na babae ang aplikante. May valid NC2 caregiving certificate mula sa TESDA at marunong ng basic Korean language. Sa mga magtuturista naman sa South Korea, inanunsyo ng Korean Visa Application Center sa Maynila na mula noong May 1, tumatanggap sila ng application para sa tourist visa via mail or koryo. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.